Hello guys! Sabahan nyo kaming gumawa ng makunat na kutsinta. Tignan nyo naman ang kanyang texture. Okay, so let's start. Una, kailangan natin ng 3 and 1/2 cups of all-purpose flour. Minimeasure ko muna ang all-purpose flour at saka ko ito isa-sift para mas lalong maging malambot ang ating kutsinta. Ganon din sa ating cassava flour. Kung ano ang dami ng all-purpose flour ay kailangan ganon din kadami ang cassava flour. So 3 and 1/2 cups ang kailangan. Measure, then isift ulit. At kakailanganin din natin dito ng 5 cups of brown sugar. Or kung gusto nyo ng medyo matamis ang inyong kutsinta, dagdagan nyo ng 1/2 cup of brown sugar. At handa na ang ating mga sangkap. Meron na tayong 3 and 1/2 cups of cassava flour, 3 and 1/2 cups of all-purpose flour, 5 cups of brown sugar, and orange food coloring, and ang ating liha. Okay, let's start para sa ating mekus-mekus part. So, first, mix muna natin ang mga dry ingredients na kailangan. All-purpose flour, cassava flour, at ang ating sugar. At kailangan natin ng 9 and 1/2 cups of water. At i-mix lang ito ng mabuti. By the way guys, palitan natin ng sandok ang ating panghalo para hindi tayo mahirapan haluin ang ating mixture. At ngayon naman ay ating ilagay ang 5 and 1/2 teaspoon of liha at haluin ito ng mabuti. At pwede na nating ilagay ang ating orange food coloring. Nasa sa inyo kung gaano katingkad ang kulay ng inyong kutsinta. At kapag nahalo na ng mabuti, pwede na nating salain para maging pino at maalis ang buo-buo. Ayan, ready to transfer na ang ating kutsinta mixture sa ating mga molders. Pwede mong punuin ang ating mga molders dahil hindi naman aalsa ang kutsinta. At habang naglalagay tayo ng mixture, pwede na tayong magpakulo ng tubig sa steamer. At ito ang ating pinakulong tubig. Kapag may usok na, pwede na nating ilagay ang ating kutsinta mixture. At ating lagyan ng cotton na damit ang takip ng steamer. At iset ang ating kalan ng medium high in 50 minutes para maluto ito ng mabuti. And after 50 minutes, ito na ang ating finished product, ang ating makunat na kutsinta. Ito ay aking sariling pamamaraan at gusto ko lang i-share sa inyo. So, nasa sa inyo pa rin kung ano yung gusto nyong paraan ng pagluto ng kutsinta. And that's it. Thank you for watching. Bye-bye!